Ang mga bisita natin ngayon ay mga batikan ng music scene. Nung panahon natin sa Kikan, di ba? Nung... Dinamay mo. Sige, wait lang, manahimik kayo. Kakapain ko muna. Teka, anong chords to? Hello, everyone, followers, listeners, viewers. Ito na naman, isa na namang episode ng WizPod. Ang mga bisita natin ngayon ay mga batikan ng music scene. Mga kasabayan ni Justin Bieber. Justin Bieber, yes. Justin Bieber, Nicki Minaj, yan. Sino yun? Introduce natin sila, si Ben, tsaka si Melody, yan. Hello. Introduce yourself, yung mga bands nyo, prods. Ladies first. My name is Melody. You guys can call me Melo. So, basis ako ng Magdalena dito sa Baguio Benguet. And may prod din ako, Akbim Production. Beam. Huwag niyo kakalimutan yun, yung paano i-pronounce. Importante yun eh. Akbim Productions, guys. Si Ben. I'm Ben, gitarista ako ng Uptown Rascals, GCL, Up High, at saka Junkies. May production din ako. Sabihin pa natin yun. Oo naman. Better Late Than Pregnant Productions. Ngayon, manager po ako ng Horn Pub, dating Concactions. Kaya pag music talaga ang takbuhan si Ben. Pag may mga, kunwari, events, Concert for for a cause, mga ganun. Si Ben Ikaw ang yung tapos. provide sir ng mga sound system lahat? Mostly sponsored. Pag may may beneficiaries, kukuha tayo ng sponsor para at least yung kikitain mapupunta sa beneficiaries. Okay. Yun. Okay, so, unang tanong natin, syempre history muna tayo para alam nila yung background nyo. Ano ang music scene noon versus ngayon? Pero noon muna. Syempre. Noon. Mm. Like, Nung 10 ano years ka? ago, ganun. Nung 20, ano ka? 25. Nung medyo bata-bata pa ako. Naabutan mo yun eh. Like, nung panahon natin sa Kikan, di ba? Nung... Dinamay mo. Hindi, like noon. Kasi maganda pa yung productions noon. Si isa, di ba, nakikita mo, like, may mag show. Iisang grupo ng bands, iba-ibang genre. Ngayon kasi, like, nakikita ko na may indie pop, may mga, like, sa kanto, meron silang city pop, tapos, meron din namang mga aesthetic kids, yung mga... Iba, nahati yung production. So, na-divide yung mga bands. Yun yung parang naging difference. Kasi lumawak kasi yung music scene, kaya dumami yung banda, na-divide din yung music. Yun ang hindi ko na naabutan. Kasi ang dati, nung nagigig kayo, pag pumupunta ako, isa lang talaga eh, di ba? Talagang rock and roll lang eh. Kahit palipat-lipat, di ba? Oo. Same band nakikita mo. So bagay kasi mga 10 years ago, ang sikat yata dyan, mga River Maya, mga ganong... Oo, yung kalakasan ng mga Parokya. banda-banda. Mga ano nun, nung 10 years ago, Hail. Fail. Oo. Sige, Hail. Di ba Beatles na abutan mo nung... Beatles? Di ba ikaw naabutan mo isang pagita? Nauna ako doon. Nung sila mama yan, sila mama. Hindi ako makarelate. Ang tatanda na mga kasama. Ikaw, yung naabutan mo nun. Noon. Wala. Rock lang kung rock. Sama-sama naman lahat. Tsaka, di ba, pag kami mga prod, yung ticket, 50 pesos, rock na, di ba? Ngayon kasi, yung 50, natagdagan na 500. Oo nga, Fail. Mas Oo. per genre na, per genre. Doon ka dun sa mga tropa mo, tsaka yung mga kauri mo, mga kalahi mo, di ba? Pero kanina, nung yung introduction, basis ka ng... Magdalena. Di ba parang sa lahat ng instruments, di ba parang very unusual yung babae na nasa... Tama ba? Bass, Sa bass. Bakit, ba't dun ka parang... Di ko alam kung tama ba na in love? Or yun ba talaga yung gusto mong instrument agad? Or nag-start ka muna ng ganito bago ka naging bass? Hindi, actually, gusto ko kasi talagang kumanta. Mag-gitara kasi from church ako. Laking church ako. Church kid. Oo! Church kid ako. So, doon ako natuto ng music. Then, meron ako mga elder na kasama. Sabi, magbanda tayo. Puro kami babae. So, imbis na gusto ko mag-gitara o kumanta, sige, mag-bass ka na lang. Eh, di wala akong choice. Mag-bass tayo. So, in-embrace ko yun.
ng konti habang ginawa yung mga pangarap natin sa buhay, hindi ko pa rin naman nakalimutan. So, bass. Yun pala, yun yung dahilan. Kumbaga, wala kang choice nung time na yun, kaya ka nag-bass. Pero at the same time, habang ginagawa mo siya, Wala parang ka. nahanap ka na lang. Wala ka palang no choice. Kasi kaya ganun yung pala- parang pagmamahal, di ba? Napapag-aralan, hindi naman lahat ng bagay instant. So, walang love at first sight. Sa music, ganun din naman. Hindi ka pwedeng mag-stuck sa isang lang, mag-explore ka pa rin eh. Sa bagay, parang madalang naman kasi talaga yung nung bata pa lang, ito na gusto ko, tapos dito na ako nag-excel. Like Kumbaga, sa Love Life din yan eh. Hindi, iba pa pala yun. Wala connection yun. Ikaw ba, Ben, with your very, very, very long experience in music, ano yun na yung mga nahawakan mo bang instrument? Actually, kasi ako, SLU, grad ako, marching band ako ng snare, kaya ang una hawak ko talaga drums. Tapos nung sa Chucky's Tootsie Roll, drummer nila ako Chucky dati. Tuwing nasa gathering kami, inuman, gathering, parang gano'n. Sinasabi niya, uy, sino siya? Hindi ako nakikita, sabi ko, ayoko na mag-drums. Parang, hindi ako kilala, gano'n. Dahil ba maitim ako, hindi mo ako nakikita. Parang, so try ko nag-shift sa gitara. Parang, gusto ko to. Doon na in love ako sa gitara. Parang gano'n. Tapos dati kasi parang wala pang mga Musar, mga music world. Tapos wala pa masyadong YouTube. Nung panahon, Paano yung learning na process? Oo, pero totoo. Maganda yung kanyan eh. Kasi nung panahon namin, talagang pag nagsisepra ka, cassette. Di ba? Sepra, you mean, Nangapa. sepra. Sepra kasi tawag doon. Pag nangapa ka, talagang yung cassette, yung tapos i-rewind mo lang, tapos ulit pa. Grabe, CD naman ako. Tape talaga. Ganun kasi talaga sa'yo. Sige. Sige, ikwento ko Okay. yung kunento Sige, sa akin na lang. Sige. malaking tape yung ginagawa. Hindi, pero totoo, ginagamit namin yung lapis sa cassette para lang ulit-ulitin na, tas gano'n. Mga bata ngayon, may YouTube na, madali na lang, may tabs na, gano'n. Yun, kaya na-master yung tenga, parang gano'n. Na-master namin yung tenga namin. Hindi talagang hindi nyo pa alam yung chords, talagang By ear. by ear lang talaga. Yung chords pa nun, pinag-aaralan namin sa Song hits. Song hits na yun. Oy, oy. Gusto kasi ang song hits nun. Tapos kung paano mo na lang laruin siya, like yung mga adlib niya. Yun. Same as with bass, ganun din. Oh, actually, yung sa akin iba, hindi kasi ako, ang tawag namin doon, hindi ako widor, yung magaling yung pandinig. So, kasi syempre iba yung bass eh. Parang puro ugong, di ba? Alam naman, sige, wait lang, manahimik kayo, kakapain ko muna. Teka, anong chords to? Lalo na from metal band talaga ako ever since. Except nung galing sa church. Metal sa church. Binalik niya sa church. Linawin lang natin. Hindi kasi yung before, talagang parang na-expose ko din sa music. So, nagbabasa ng tabs, ng notes. So, pag hindi ko talaga kayang kapain, pahingi ako ng tabs. Siyempre, mga 1, 2, 3, mga ganyan. Basahin mo siya. Ganun. Grabe, no? Kasi Song hits din. Yun din, pagka-gitara. Song hits talaga. Kasi wala pang YouTube, wala pang ganun-ganun eh. Oo. Siguro mga, nursery. Mga college ka na nun. Binubuking ka niya. Hindi, sa bagay, kasi grade school ako. College ka na nun. Parang na-steady na ako. Pakikikalit ko. Pero yun nga, yung music scene dati, yung dito sa Baguio, specifically, gaano ka, yung mga tao nun, gaano ka rockstar yung mga tao nun? Siya. Maganda yung unity ng banda dati. Like, pag magkikita kayo, parang masaya kasi halos kayo magkakakilala. Di ba, na-experience mo kasi naging friend mo rin si Lakban. Pag nakikita kayo, parang walang iba. Di ba, parang kayo-kayo. Like ngayon na, bakit sino mga to? Parang ang dami na. Doon nakakatuwa kasi lumalaki yung music scene ng Baguio, kaso nahahati. Tama. Kasi natatandaan ko nun, kada weekends yun, basta Sabado. Yung sa Ayuyang. Sa Ayuyang pa. Oo. Yun Ayuyang. Sa baba ng SM. Sa baba ng SM. Yung, basta may di mo na nabutan kasi basta may maliit na babaan doon. Tapos doon na yung parang bar. Malapit sa bus terminal. Doon yung doon nagtutugtugan yung mga banda. Basta kada Sabado. Matik na yan. Punta kami doon, tapos yung 50 pesos mo na entrance fee, buong gabi na yun. Kasi yung panahon na yun, wala kang pera, pero rock and roll eh. Oo, wala kang pera, tapos pagdating mo doon, alam mo yung isang beer,
tas hintayin mong may maglalabas na Or mag-aambagan. Oo, mag-aambagan. Oy. Sa bonfire sa baba doon, may nag-gin doon. Oo, tas hintayin mo may maglalabas ng hard. May shot ka na dun sa hard. Alam mo, makaka-gimmick na kami nun nang meron kang 200 pesos sa bulsa mo. Buhay ka na buong gabi nun. Tapos lakad pa uwi. Oo, tas lakad pa Kasi uwi. nag-uusapan natin kanina, unlike sa ibang lugar, di ba pag rock, parang very violent. Unlike sa iba, dito, very peaceful ang rock band. Totoo ba yun? Depende sa band. Oh, may experience ko din naman. Parang wala naman. Kung meron mang away, talagang tampuhan lang. Pero yung talagang nagra-riot-riot na banda-banda, wala pa naman ako Oo, actually. Na Wala pang banda, nangyari. musician dito sa Baguio. Parang wala naman. Hindi Wala. naman magulo yung Mostly ang away nila dahil sa babae, nag-agawan. Kumbaga sa ano na lang, internal. Internal, wala yung Banda-banda talaga. na lang. Pero yung tipong parang gang type na Oo. kaaway ko to, tara. Kasi ang music dito parang hindi naman siya like Battle of the Band na may competition eh. Na pagalingan kayo, wala naman. So, dapat nga ganun talaga ang music. Music is not competition eh. Kasi doon may na-express yung sarili mo. Oo nga. Kung ano ka, parang ganun. Kung ano yung genre mo, parang, oh, yun yung pagkatao mo. Parang ganun. Pero meron dati, diba, yung music laban ba yun? Yung sino nang nag-place nun? Yung banda nila... Yung even. Hindi ba? Ibarra. Hindi ba? Si Cornel, yung banda niya. Ano pa? Si Mikey. Oo, si diba? Mikey. Sila yung nag-place nun. Natatandaan ko sa Albertus yun, nag-place sila sa music laban. Pero hindi Mga lately na rin yun. Oh. Kasi yung mga nauna, yung mga even. Oh, even. Hardboiled eggs. mga yun. yun. Mismo. Tapos parang dati, yung pinag-uusapan natin kanina, ang ganda ng, kumbaga, music industry Community. dito sa, music community dito sa Baguio. And then all of a sudden, parang bigla siyang nawala. Oo. Parang dati pa, very hype. Pupunta ka ng bar, meron kang kilalang banda na magla-live. Or pag may mga event ang Baguio, lagi yan may banda. Pero parang unti-unti siyang biglang nag-fade. Nag-die down. Oo. Totoo. Bakit nga ba? Pwede ba na? Kung yan before pandemic kasi, nung pinatupad ng government yung silent night policy, medyo nag-tone down tayo sa music. So, parang hindi pwedeng binawalan yung maiingay. So, doon unti-unting nag-tone down ang music, parang nawala ang music scene. Actually, yun na yung time na hindi ako pumupunta. Kasi busy-busy. Pero ano yun, more on acoustic na ba? Oo, ngayon parang ganun na lang nangyari. Acoustic, tapos limited yung time. Dati umabot like 8 yata or 10 p.m. lang dapat, tapos wala na. Tapos binawalan ng mga full band. Parang ngayon lang ulit bumabalik. Nabubuhay. Nag-pandemic din kasi. Tapos sumunod yung pandemic, di lalong nawala. Pero medyo matagal tsaka ang bagal bumalik yung yung hype ulit ng banda dito kasi sa ibang lugar okay naman na ulit eh. So dito parang medyo mahirap, medyo pahirapan pero nabubuhay. Compared sa ibang lugar. Oo, So nabuhay na parang ulit. nung nangyari yun, kung ikaw banda ka, tapos kunyari ang genre mo more on leaning towards rock. Kumbaga yung gig mo dati before, simula nung nagkaroon ng ganyang policy, parang nabawasan. So struggle kumita ng pera, parang... Kung yung source of income mo is music, talagang mahirap. Kailangan mo, yung iba, di ba yung mga... Ang music kasi meron yung underground music scene, yung parang passion lang nila. Tapos meron din naman yung mga nagsiset, yung trabaho talaga nila. Yung binabayaran ng bars. So yun yung apektado, lalo. Pero yung mga underground, nalungkot lang. Ganun. Wala tayong gig. Wala tayong matugtugan. Virtual Gusto gig. mag-drugs na lang tayo. Hindi, joke lang. Huwag niyong gagawin yun. Yung sinabi ni ma'am kanina yung virtual, meron ako nakikitang ganun. Oo, Oo, nung pandemic kasi Ginagawa nag-ganun eh. namin. May macho dancer nga via Zoom. Tapos ano na lang yun, parang Gcash na lang. O yung iba, nagsiset tapos magre-request, tapos Gcash na. Kasi si Mac 39 namin yun eh, nasa bahay kami, tapos may beneficiary pandemic. Nag-online kami, tapos naglagay kami ng Gcash nung beneficiary. Tapos okay naman, anong request nila, tugtugin lang namin. Natatandaan ko yun, ginagawa rin nila Jojo eh. Tsaka ng Krista and Karen, yung mga kapatid na yun, mga ganun. Okay yun, parang kumikita. Tapos may nagpadala pa nga sa amin alak tsaka manok eh, by Green Hub. Uy, okay, may pulutan pa kami. Hindi, luto na. Okay. Akala ko buhay pa yun. So, parang kawawa din yung mga bar na nakilala sila dahil sa live bands. Mga nagsara din di ba? 18BC yan, daming... Oo nga, yung 18BC talaga yun, Nakakalungkot. literal na ano yan, band.
Ano na ba? Pinalitan na ng ano ngayon eh. Ano ba pumalit doon? DJ. Samgyup na nandun ngayon eh. Ayun, hindi, totoo, marami na apektuhan nga na bar nun. Actually, hindi, totoo naman, nung pandemic, marami na apektuhan na businesses. Pero bar, number one, syempre, kasi entertainment nga sila. Kasama pa dyan yung mga empleyado ng mga bars. Siyempre, yun yung mga nagtatrabaho din ng gabi. Tanong ko dyan, after ng pandemic, ano yun, gradual bang bumalik o... Parang unti-unti. Kasi pagbalik din ng pandemic, nang wala pandemic, nakabalik na rin ako ng Baguio kasi sa Ilocos ako naabutan eh. So, naging manager ako ng Hangout. So, trinay ko ulit magbalik yung music scene. Step by step. Nung una, binabawalan kasi residential dun sa Hangout. Tapos saan ang hangout, sir? Sa may tapat ng... Sa may... Kaliuno. Sa may First Road, Kaliuno. Quezon Hill. Tapos, okay naman na. Ngayon, may tugtugan pa rin doon. Meron pa rin. Pero hanggang February na lang yata. Okay, si ma'am, meron kang bar sa Trinidad, di ba? Anong name ng bar niya? Marshmallow Restaurant, pero puro acoustic lang din. Anong pangalan? Marshmallow. 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 Marshmallow, pero hindi siya parang yung... Hindi ko full band. Hindi full band. Medyo iba kasi yung sa La Trinidad, Benguet, compared sa Baguio. So, Ano ang pinagkaiba? doon, may magbabanda man, puro concert for a cause, tapos andun pa rin sila sa country music. Alam mo yung mga Baguio musician, generally, magaling sila mag-cover. Actually, sobrang galing, sobrang talented lahat. Kahit anong latag mong kanta, alam mo yan, kahit nakapikit pa, ang gagaling. Parang show band pa rin. Oo, yun naman yung pinagkaiba naman din ng ng mga underground musician kasi na parang we have our own song. So, laki yung pagkakaiba sa Benguet tsaka yung sa Baguio. So, doon puro concert for a cause. Madalas sobrang laking pagkakaiba. Wala kang makitang halos na grupo, mga rockers, ganyan. Kasi more on country music pa din sa Umaabot hanggang ano oras ang tugtugan sa Trinidad? Depende kasi siya kung mga bar, like yung malalaking bar doon. Mga hanggang alas 12, ganun lang. Kailangan naka-soundproof kayo, syempre para hindi maingayan yung mga kapitbahay. Unlike dito sa Baguio, per event type and per event concept, di ba? Tito Ben? Ang ganda nung ginawang concept ng Cozy Cove. Cozy Cove ba pangalan nun? Oo, actually. Pero ang maganda sana, pag yung concept na yun may maka-adapt nun, pero ang fini-feature mo yung mga talents ng Local. yung local talents mo. Kasi ang gandang avenue yun. Kasi may Facebook ka, may YouTube ka. Ganyan. Siguro magandang gawin may makaisip sana. Gawin Cozy Cove yata kasi alam ko naka-tie up kasi sa Warner. So, limited yung artist. Hindi kung... Wala bang front up? Hindi sila pwede magpa-front up na local? Meron naman silang kinukuha. Like, ano kinuha nila? Dilaw, Macastelo project, diba? Tapos, meron din naman. Meron din naman, mga ilan. Basta may original songs. Amateurish. Basta, amateurish yan. Basta may kanta kayo na ginawa nyo or may tugtog kayo na ginawa nyo. So, isa pa napansin kong kakaiba yung before. Balikan ko yung before tsaka ngayon na music. Yung lyrics, grabe. Parang hindi ko na... Kung pakinggan ko siya, parang yung Dionela, di ba? Junella. Hot shot. Hot shot, parang, ano daw? ang lalim ng ano eh. Ang lalim ng vocabulary nun. Lalim. Minsan nga iniisip ko, nag-chat GPT kaya tong Dionela. Kasi grabe, parang out of the world na yung, alam mo yung kailangan mong pag-aralan mo na himay-himayin mo bago, unlike before, kapag kinanta mo, yung unang intro mo palang tumatama na sa puso. Makata kasi dati. Ngayon, more on melody. Lalo naman yung Apato, di ba? Hindi ko nga alam ano yun eh. APT apartment kasi yun. APT apartment. Oo nga, Diba? Kuya Ben talaga. Kuya Ben talaga. Si Kuya Ben Kasi talaga. yung genre nung like dun sa Cozy Cove is tawag sa kanila is city pop. So parang ganun yung music lang style dun na nandun. City pop. Parang sa kanto is yung genre is shoegaze. Parang, di ba? Hindi ko nga alam dati. Ano yun? Wala tayong ganun-ganun dati, no? Dati, rock lang. Ganun eh. Ngayon, may shoegaze, may city pop, may mga ganung genre na ngayon. Oo, ako. Ngayon, parang dati, parang rock. Yun lang yun. Oo, totoo. Kasi, dati pag makikinig kami, pag nanonood ako, yung papakinggan mo, either alternative or rock. Which pareho lang naman sila. Ayan, tapos, nung nalaman ko nga lang yung kanila Kuarog, yung sa Fluid, rap.
Metal. rap metal. Oh, New yun. metal. Iba-iba yung mga yung mga genre. Yun pero very limited lang yung genre dati. Ngayon, yun nga ang dami. Dami, madami. Nagulat nga ako, may mga ganun na rin. Kahit ako nagulat, ano yun? Kayo na mga parang dati ng mga musicians, parang may mga tendency ba kayo na try nga natin to yung trend? Or parang nagsistick kayo dun sa kung ano yung ginagawa natin dati, ito pa rin tayo? Ako kasi meron akong underground band na like sa GCL, kung ano yung genre namin dyan. Ako minsan nagsiset din. Kailangan ko mag-set o like, kunwari, ginagawa ko sa bar kung walang banda, ako nagsiset. Ini-explore ko din kung anong bago ngayon para yung knowledge ko hindi nag-stick dun sa dati lang. Continuous learning pa rin talaga siya. Natututo ako, nababayaran pa ako. Parang ganun. Curious lang ako, ma'am, hanggang ngayon ba nag-base pa rin? Last time, tumugtog kami sa Hangout Calle Yung Uno. Sabado. May bisita na from Manila band, yung yun. So magkakasama kami noon. Okay naman. Yun. Dami rin tao. Ano yun? Hindi ko rin alam. Basta, yun. Manila sila, from- dating May. Ganun. Oo, dating May. Yun din yung madalas ginagawa ko, nag-akit ako ng Manila bands dito. Okay. Katanungan kami dalawa, Tito Ben, may akyat sila, Fidel De Jesus, o Chindetera, Tito Ben, pa-help, mga ganun naman din. Tapos kasi mag-ano siya ng place, ganyan, sound system, may sound system Kasi kasi ako may eh. mga, siguro marami na akong contact, nag-chat, Tito, pwede ba dito? May Manila, ganun. Parang ilalapit nila sa akin. So, ang gagawin ko, hanap ako ng venue, sponsor, kung ano yung ex-deal namin ng artist. Ganun. So ngayon parang ang buhay nyo ngayon is hindi na siya yung, sinabi mo kanina may dalawang klase ng nagbabanda eh, yung passion and then kailangan. Work. So ngayon, dahil may bar na, may nagmamanage ka ng ganito, may prod ka, parang nandun ka na sa side ngayon na passion ko na lang to, kaya ako tumutugtog. Both. Both pa rin. About pa rin. Ikaw, ma'am, ganun din. Hindi, wala sa akin, masaya lang, pagka masaya, kasi syempre, tumatanda rin naman. Hindi nakalimutan yung music, pero iba yung priorities sa buhay, lalo na kapag babae. Iba na kasi. Sa mga Lalo pag tumatanda. Ganun. Pero siya kasi doon pa rin sa para siya producer, alam mo yun, dami, mga connections. Kasi originally from Manila ako. So, marami rin akong tropa ng mga nagbabanda doon. Sabi, Melo, gusto namin tumugtog ng Baguio. Andun yung excitement nila. Yung talagang gusto namin. Sabi ko, pero kailangan nyo ng akom, kailangan nyo ng ganito. Walang problema. May pera kami. Kasi may trabaho sila, may day job sila. So, akit sila dito, Tito Ben, pa-help, ganyan. Hanap tayo ng spot, ng bar. Tapos, anong kailangan? Maselan sila sa sound system. May sound system kami. So, tulungan talaga kami. Mga tropa namin, kung sinong, sige, ganun kami, ganun tayo kawalkamin sa Baguio kapag may aakyat. But the thing is, pagka kami, mga banda natin, bababa sa Manila, kailangan namin ng matinding friendship ng banda rin sa Manila. Para, alam mo yun, ROI. Oo. Bago kayo makatanggap ng ganun ding pag-welcome. And sometimes, bibigyan kami ng TF, kahit na wala pa kaming mga, for example, hindi kami sikat, unlike ng ibang banda na nasa ibang lugar, Manila, wala pa kaming Spotify, ganyan. Minsan, okay lang, pero depende sa kasama mo. For example, matagal na sa music scene din, nagsiset sa Baguio, ay, hindi kami makakasama, wala akong pera. Di ba, Tito Ben? So, yun yung struggle usually ng mga Kasama mo sa banda. So, parang ang hirap nyo naman ibaba eh. Hirap nyo naman tumugtog sa ibang lugar eh. Pero kami, yung grouping circle of friends din namin, parang sige, carry lang. May Kailangan money. minsan ambagan mo yung friend mo na hindi ako makakasama, walang budget. Okay, pero kailangan natin tumugtog. Tara, para masaya. Kasi yun yung Saan ba kayo sa Manila, ate? sa QZ. So, hindi lang kami sa Manila tumutugtog. Pangasinan, yung mga tropa nyo, sila Fluid, sila Wags. Nakakarating din ng iba't ibang lugar. Di ba? Mostly pag ganun, mga underground na biyahe, talagang pera na. Pera namin yung ginagamit namin. So parang kaya namin gawin kung anong ginagawa ng mga friends ko din sa Manila na parang, oy, kaya nyo mag-ambagan, pera nyo. Pero not all musicians here in Baguio, lalo na yung job nila yung music, hindi nila maggawa yun. Ang gagaling nila actually, ang gagaling nilang lahat. Pero hindi sila makaalis sa comfort zone nila kasi nga, ito yung trabaho ko eh. Hindi nila pwedeng iwan. Hindi ko pwedeng iwan. So kahit na may sarili akong kanta, paano ko ipoproduce? Iilan lang yung recording studio dito tsaka yung mga sound engineer. Unlike sa Manila, uy, tara doon tayo sa bahay nyo, record tayong kanta, gano'n. Tama. Dito, bihira eh. So, yung mga kanta na yun, yung mga hindi talaga sumisikat,
I mean, magaganda siya pero hindi naririnig in public. Ano ang support na kailangan nun? Ano ang kulang, kumbaga? Siguro, kung lang naman yun. Ang pagsulat lang naman madali kung nandun yung puso mo. Tapos, ang recording dito, marami naman ang O, pwede sa bahay, magre-record ka na basta may gamit ka. Ang lang dito, promotion. Kailangan mo lang i-promote yung kanta mo. Dito kasi sa Baguio, mahirap mag-promote ng music. Kaya madalas ng mga artist dito pumupunta ng Manila. Doon nila pinapakita yung... Kasi nandun ang market. Okay. Kung mayroong makarinig na manager or kanya magustuhan, gusto ko yung kanta mo. Mga ganun. Dito kasi mahirap sa Baguio din. Yun Kahit naman, nangalapit na lang ng di ba, ng metro dito, na may T-Plex na tayo, tumataas yung gas, tumataas yung toll, pero dapat tuloy pa rin. Yung support siguro na kailangan for me, dito sa Baguio, most of my friends din, nagsiset man yan or hindi, ang kailangan nila is financial support. Yun naman talaga, di ba? Parang Oo. someone who can Oo. fund them. Oo, actually, ganun. Pero may ilan kami na yung mga banda namin. Sige, okay lang, para masaya. Baba naman tayo. Clear nyo schedule nyo. Gaya ng sinasabi namin kanina na kami gagastos. Parang sa banda namin, ang ginagawa namin, like kung may gig kami, may call time, late ka, 300 ang penalty mo. Hindi ka naka-dress code, 300. Tapos ginagawa namin siyang funds. Para pag nag-record kami ng kanta, meron kaming pondo. Tsaka disiplina na rin. Sa sarili na, malilate ako eh. Alam mo naman yung oras eh. Parang yung reason mo, i-adjust mo yung ano man kailangan mong gawin. In regards to support, syempre, some restrictions dito sa Baguio dahil sa gobyerno. Ano ang input nyo doon? Kasi syempre, nung time noon, tugtugan hanggang alas 6 ng umaga, alas 7 ng umaga eh. Di ba? Pero ngayon kasi may curfew na. So, ano ang input natin doon? Paano siya nagko-contribute sa music scene, kumbaga? Or meron ba tayong pwedeng parang suggestion na baka naman pwede nating gawin to? Oo. Baka pwede nating palitan to? Ano ang epekto ba sa music scene ng mga mandates ng government? Kasi sa experience ko, like nagstay ako ng Olongapo at Bigan, nakita ko kung gaano ka suportado ng gobyerno yung music scene doon. Like kung may event man, lagi silang nandyan. Parang sponsored by Councilor, sponsored by Kwan. Yun ang hindi ko nakikita dito sa Baguio. Kasi ang music scene, sa amin lang eh. Walang sumusuporta ang gobyerno. Mag-event kami lang din. Like, unlike doon na parang pag may event, lagi silang nandyan. Anong kailangan, kung anong maitutulong. Yung isasama sa pagti-thank you, parang gano'n. Kahit ganun lang siguro, malaking bagay. Tama. Kasi isang napansin ko rin, Baguio is known as one of the tourist spots in the Philippines. Pero, syempre, pag turista ka, hindi naman lahat ay ang habol Burnham, SM Baguio, di ba, Mines View. Meron din mga kabataan na gustong pumarty sa gabi. Ganun. Ayun. So, siguro yun nga ang nakikita ko is, hindi lang para sa locals ng Baguio kung sakali man na, alam mo yun, magpagig ka tapos pwede ka umabot ng kahit na hanggang 4 a.m. siguro. Very reasonable siguro. Para lang sa tourist din. Tourist na natin. Kahit siguro 2 to 3, mga ganyan. Depende sa lugar siguro, wag lang residential. Hanggang ano ba ang tugtugan ngayon? Pag residential area yung pwesto mo, hanggang 10 kasi yung... Hanggang 10. 10 p.m. Or baka pwede silang kumbaga, yung standard ng isang restaurant na may live band, maglagay ng soundproof. Baka yun yung pwedeng i-require lang ng government. Pag meron na tayong gano'n, pwede tayong mag-extend ng kahit ganito. Actually, advisable yan sa mga hindi naman big business owners kasi we have Albertos, we have BCS, nagpapaset naman sila full band. The thing is, iba kasi yung market natin when it comes to music and tourism, di ba? So, yung mga tumatao naman sa mga ganong kalalaking bar is yung mga taga dito na, ay, pagod ako sa taniman ko, pagod akong mina ng ginto. Yes, sana lahat, di ba, nagmimina ng ginto. Pagod ako, gusto ko mag-happy-happy, kailangan ko, ay, request ko, zombie, request ko, Bayaran ka ginto rin, no? Oo, gano'n. So, iba kasi yung... Di ba? Iba kasi yung market dito. So I think nasa market din kasi. Meron naman tayong mga big business owners or big bars na umabot ng 12. Pero grabe yung security nila. Naka-soundproof sila.
Pero what about yung mga kagaya natin or namin, na musician, may mga small business din kami, may mga bar din kami na parang i-require ng government sa requirements, on experience to. Kailangan mag-soundproof kayo. Magkano yung soundproof, di ba? Kailangan ganito kasi kung malang hindi, hanggang alas 10 ka. So, siguro dapat yung changes na kailangan nang gawin when it comes to music, involve natin yung business and then yung market pagkapag ito sa Baguio, and then sama na natin Benguet. Kasi napapalibot na naman ng Benguet yung Baguio. Is yung ano sana, yung parang yung yung allocation din. Yung ano, yung parang categorize nila yung ano, sige hanggang alas 10 lang kayo, hanggang alas 11, hanggang alas 12. Ganto, ganyan. Yung sa zoning niya. May ganun naman, pero kasi yung market talaga yung gusto nila ngayon, yung, diba? Masaya-saya ng ganyan. Magre-request ng kanta. Pero yung sa scene namin, yung mga underground, yung kahit sana konting support lang. Kasi marami nagsasara na bar. Hindi naman lahat ng rockers, hindi rin lahat ng mga pop or mga musician is, delikado eh. Kung nagawa natin dati hanggang alas 6, alas 8, ng mapayapa, bakit hindi magawa ngayon? Kasi nagawa naman dati, mas brutal pa nga dati yung mga di ba? Pagka mga lasing na kayo, mga ganyan. Oh, Mas pero grabe. wala namang, I mean, kahit umaabot ka na dati ng inuumaga na nalasing, hindi naman, wala namang gulo eh. Wala nga. Yan ang, Oo. medyo peaceful ang music scene, actually. Tapos yung mga dating ganun, yung may mga gout ngayon, yung mga, Beep, concert beep. for akos tayo kay tropa kasi yung liver niya, gano'n. Mm-mm. Kasi na-expose tayo sa ganung What do you think of the music scene? Ano ang music scene 5-10 years from now? Sa tingin nyo lang. Sige, dito. 5 to 10 years from now, like 10 years ago din, yun din yung expectation. Lumalawak kasi ang music scene eh. So, in-expect natin na magkakaroon ng bagong genre ulit. Siyempre, papalitan tayo ng mga mas bata. Uuso na naman ng ibang klase ng music. So, feeling ko, ganun din ang mangyayari. Nandun pa rin ang music. Pero madadagdagan lang ng iba-ibang kwan. Magkakaroon ng bagong musicians, bagong genre. Siguro ganun. Robot na yun ang hype, no? Para sa Thailand. Diba? Ang laking LED wall, no? Tapos AI music! Gumagano, no? AI na yung mga musician. no? Saka Yun yung- mas lalong hindi mo maiintindihan na yung lyrics after that. Oo, totoo. Noon kasi malalim talaga ang lyrics pag gumawa ang mga musicians. Yung mga nakakapagpagabag, kumakalabukab, mga ganun. Ngayon kasi hot shot, ganun. Kasi dati kung ano yung feeling, yung nararamdaman nila, doon nila na-express, susulat sila. Pero pag ganun ang music dati, though hindi ko naman sinasabing pangit ang music ngayon, Maganda pa rin Maganda naman. pa rin naman. Nag-evolve lang talaga na super Music is still colorful. music. Hindi na natin taste. hindi na panahon. Hindi na natin panahon. Respect na pa rin. Oo naman. Kumbaga, naalala ko yung lumabas yung Ben and Ben, parang medyo, ako sa tingin ko, sa perspective ko, parang binabalik nila yung dati. Oo. Kasi yung mga lyrics nila, parang pabalik ulit dun sa lyrics kung paano ginagawa dati. Pero, umusbong na naman yung, after ng Ben and Ben, meron ng Dilaw. Top of Joe. Yan, yung mga yan. Medyo ulit, kumbaga nag-iiba ulit siya. Kasi akala ko nung bumabalik na nung nagkaroon ng Ben and Ben, akala ko pabalik tayo dun sa era na 90s love songs, yung mga ganun. Pero yung mga parang dilaw na yun, like yung mga aesthetic kids ang tawag yun. Nalaman ko yung aesthetic kids. Aesthetic kids ang tawag. Kasi nila, lahat. Tawag sa formahan nila. Sila na- Yun yung mga nakapalda-palda. Parang sila yung hippie noon, tapos binabalik nila ngayon. Oo nga, tama, hippie. Sa panahon mo kasi dati punk ka, or rock ka, ganun lang. Oo. Emo, may emo pa, no? ang ganda rin, Emo, oo. kasi madalas ako mag-event dati sa Hangout, ang dami nilang support. At talaga napupuno nila yung resto, tapos ang dami nila. Mga Ikaw, bagets. pero nakakatuwa kasi yung music scene nila, umuusbong din. Pero parang ang daming dilaw, sabi ko. Or feeling ko hindi sila nababattered kapag, sige, kahit di kayo pumunta, ganito entrance namin, basta masaya kami. Alam mo yun, parang gumagawa sila ng paraan kahit tumakas sa magulang, okay lang. Nakakatuwa, Diba? nakakatuwa yung mga Okay, batang okay yun. sila, madiskarte sila ngayon. Dati kasi tayo, tatakas muna ka, wait lang. Ngayon kasi, nahayaan na lang sila. Ang marketing nila, lahat ng college schools. Ayun nga, Yeah. kahit hindi musician, basta masaya sila magkakasama. Music pa din. Kasi boring ang life kapag walang music, di ba? Hindi lang sa Baguio, kahit saan. True. Totoo, di ba? So, sa tingin nyo, 5 years, 10 years from now, I mean, very intact pa rin yung music community dito sa Baguio. As a city known for creatives. Feeling ko if we will have those people na siguro kayang sumuporta ng, oy, ganyan yung trip nyo.
sige, dalhin ko kayo sa ganitong lugar, nagbabanda kayo, magdadala kami ng gusto nyong banda, ganyan. Yung, for me yung support ng sa taas, yung mga ganyan. Yung kayang mag-support financially sa mga musician. So, basta, yun lang talaga, yung support lang. Tama yun. Kasi parang kung may support ka, pwede mong gawin lahat eh. Kasi parang sa atin ngayon na kaya we're starting from scratch. Ang dami mong ideas, ang gaganda ng ideas, pero hanggang idea na lang siya kasi wala kang makagalaw. means para gawin siya. Let's say for example, gusto mo mag-record, ang ganda ng sinulat mo, pero wala ka namang studio. So paano mo mailalabas ngayon yan? So tama yun, yung support na yun na hopefully merong mga tao dyan na may kaya in terms of finances, na pag may nakita silang maganda, para siyang manager. Di ba? Na eto, nakita ko to, magaling to. Pero not for my benefit, but for their benefit na, sige, ganyan yung gusto nyo, tara, supportahan natin yan. Dati usong-uso yung ganun eh. Ngayon, kapag nailatag nyo na lahat as a musician, parang, okay, ito, napakinggan nyo. Uy, gusto kong tugtog nyo Manager nyo na ako. Ganun, Kasi di ako, ba? I started yung production ko 13 years ago, na ako lang. Kasi nagsimula to, nung in-interview rin kasi ako dati sa TV, bakit naisipan yung... Kasi na-broken-hearted ako. Doon ako na-focus. So parang ginagawa ko, kinukuha ko yung mga bata, mga beginners, sige, tugtog kayo hanggang gumaling kayo. Tapos kung okay na kayo, bahala na kayo dyan. So lahat, every event ko, pag may bago, sige, tugtog kayo. Parang binibuild ko yung mga bata na maging musician. Ay, bata pala ako. Kasi naalala ko yung banda ko ngayon, yung Magdalena, puro kami babae dapat. Tapos gumawa siya ng event na, sige, kami yung highlight, kami yung main band sa GNG ba yun? Diba? Ganun naman siya pagka nagpapa-event siya dito. So sana dapat maraming katulad niya, katulad namin na ganun. Tulungan naman kami, pero kami-kami lang. Wala yung like... Kasi kung hindi mo sila Diba? bibigyan ng break, hindi sila tutuloy eh. Parang hindi lang mapupush yung sarili nila. Parang, mahihain pa naman yung mga Highlander, di ba? Oo. Mahihain parang, ay, ayoko, parang, di na lang. Mismo. Tama. Totoo. Hopefully magkaroon ng talagang magandang platform na parang yun talagang pinaka-purpose. Tulungan yung mga ganun, yung mga musician na hindi para kumita. Yung talagang gusto mo lang Parang sumikat. Actually, ang daming magagaling dito, mga talented. Kahit yung mga doble yung edad pa kay Tito Ben, magagaling din yan. Ang dami pang mga Grabe kanta na ka. kanila. Pag dinoble mo yung Magaling pa edad rin naman. ni Kuya Kasi mga Ben. gitarista, ang gagaling, di ba? Pero ayaw natin mag-name drop. Pero ang gagaling din yan. kahit Active. mga bata ngayon, magagaling. Ang gagaling din. Kinikwenta ko pag dinoble mo yung edad ni Kuya Ben. Nasa retirement home na yun eh. Pag Hindi. Tumutugtog pa nga rin, di ba? Baka ako na yung beneficiary. Hindi, pag sinabi kasi mga banda dito, alam mo, yung for me, hindi naman talaga ako originally from here eh. Dito ako nag-college, I mean sa Benguet. Pero yung para sa akin yung difference sa parang, puro concert for a cause. Grabe naman sumuporta yung mga tao kasi nga may beneficiary, di ba? May sakit sa kidney, ganyan na lahat-lahat na. Punta naman, bili ng ticket. Oh, gusto ko tugtog. Pero in terms of music, yung music nila, parang, sorry, pero most of them nagko-cover na parang, okay, sige, cover, magaling, malinis, ganyan, gagaling talaga. Pero unlike nung nasa circle namin, iilan kami, may mga sili-sili kaming kanta din na ganyan, yung hindi ma-market ng maayos. I-market namin sa Concert for a Cause, okay lang naman, pero mas gusto siguro ng mga musician na nandito na cover na lang kasi mas madaling sumipra kasi busy kami sa buhay. Yung mga ganun. Pero natatanda, I'm not really sure. natatanda ko dati. Parang, saan ba sumikat ang Powerpuff? Sa 18BC na. 18 busy. Hindi, pero yung on a public stage, di ba may sinamahan na PGT ba yun? PGT season 1. PGT, tapos even sumikat sa music Music laban. Oh, yun yung, I think, Yun na yung last, yung, no? Parang, oo, yung kulang ngayon eh, di ba? Hindi na ganun ka-competitive pagdating sa mga banda eh. actually, totoo. Totoo yan. Kasi dati, talagang pagka, alam mo yung gusto mo ipakita yung galing mo, sasama ka sa music laban, sama ka sa mga competition. Tapos may ganun. fans club ka pa. Talagang Oo. solid support eh. Mm. Di ba, Tito Ben? Tsaka doon kilala ang Baguio talaga. Kasi music laban, lagi sila merong either first, second, third place. Basta taga Baguio. Nakakapasok. Nakakapasok Di, parang ang di na Baguio. naulit ngayon, no? Parang, Wala na, year na yung last na yun. Wala na. Paano may papasok ang music laban? Di papasok mo yung mga Ben. Di ba? Parang, di ba?
parang it's missing that rockstar factor. Oo, ayun nga, kukunti na lang kaming rockers. Kunti Saka lang yun nga tayo yung mga rockers. opportunities, parang sa Manila, di ba, nag-start ng Wish. Yun. Isipin mo kung meron tayong dito Oh! sa Baguio Ay! Wish! Ay, ang sarap kaya mag-wish bus. Dati ko ba Nag-wish nag-wish bus bus to si- kami? Ay, ko nga pala, ikaw din. Di ba, parang, kumbaga kung meron lang tayong support talaga. Kung meron lang, di ba, meron din sana tayong ganun dito. Meron tayo, pero kaya radio, for example, din yan, yung ilang radio dito, di ba? Kaya radio, Yeah, more on, covered. oo, mga ano sila sa reggae. Pero yung talagang regular na ginagawa ng Wish, wala. Wala. Bili tayong bus, gawa tayo ng wish bus. Wala pa so far. Doon meron mga radio stations naman, like Big Sound din na sumusupport sa mga locals. Pero hindi rin ganun din. Talaga mahirap din. Ang hirap i-market din kasi. Tapos meron pa dati yung sa K-Light ba yun? Yung Ang kailan. original na songs. Oo, yung mga locals din. Oo, yung mga nananalo mga students sa SLU, sa UP. Tatandaan ko. So, to sum it up, support. Bale, guys, if you're an avid fan of the music scene here in Baguio, yan ang malaking bagay talaga na kailangan natin sa music scene para for it to survive actually. Support from private, public entities. Yan ang sa tingin na ng mga batikan natin ng kukunong kulang. Wag yung sumikat na sakalang Tsaka lang support. support. Try din nilang Actually. samahan yung ano, di ba? Nakakalungkot nga yung ganun. pagkasumikat. Yung sumikat ka na tapos saka ka palang Susuportahan. Supportahan. tapos, ano yan, Baguio, Baguio, Baguio pa homegrown. dyan, ah. homegrown yan. Mga kababayan yan. Kasi sumikat na eh. Magiging proud ka lang, taga Baguio Pero pero titinan mo kung paano siya nag-start, wala namang support. Talagang siyang gumawa ng lahat. Siya gumawa ng navigate lahat para mapuntahan niya. Tapos pag nung sumikat na, sa amin to. Di ba? Yung Dilaw yan, nakita ko rin ang paano nag-improve din yan si John V. Kasi dati mga tambay din ng concoctions yan, si John V tsaka si Wayne. Tsaka yung gitarista nila, nung meron pa yung Miguels. Diba? Si John V. Doon na, Talagang kondin yun, pag nagpaturo gitara, porsigido rin. Kaya deserve din nila. mismo. Siguro magandang ano dyan talaga pag may gusto ka tapos hindi mo sinukuan. Sooner or later. Mabibigyan ka ng break. Sooner or later. Kasi parang patitignan naman yung mga musicians ngayon or kahit na hindi sa music industry, ang tao pag nawalan ng hope, doon na sumusuko talaga eh. natamad na. Tatama rin na. Kasi wala na eh. Kung ba, di ba yung usong commercial ng Coffee ko ba yun? Yung para kanino ka bumabangon. Nescafe yun. Nescafe ba? Salamat, Nescafe! Baka naman po. Baka. naman. pag nawalan ka na ng pag nawalan ka na ng rason, para ipagpatuloy yung ginagawa mo, wala, nasusuko ka. Oo. Si Kuya Ben nga eh. 32 na siya. Oo mo. Tumutugtog pa 20, rin. akala ko 22. Ito naman 22 na nga eh. Pero yung mga katulad kasi niya, mga hindi nga nag-give up sa passion yan, kung ano man dumating sa buhay. Actually, yung mga edad niya, hanggang sa edad ko, edad natin, tayo kasi yung parang, okay lang magbago yung paligid, hindi kami mag-give up hanggat gusto namin yung ginagawa namin. Unlike yung mga nasa edad ngayon, kahit musician pa sila, parang, yung fragile nila. Ito naman, napagsabihan lang ng ganyan, yung mental health mo agad. Siguro, for me, yung gusto ko lang, yung summary lang is yung parang, hindi kasi fragile yung mga 90s or 80s kid compared sa not too bad not dun sa mga Gen Z or ano pa ba? Alpha Omega, ano pa ba yung mga yan? Diba? Fraternity na bago. Siguro yung changes din ng paligid pero syempre at the end of the day, music, kailangan pagka nagkita-kita naman tayo, kahit gano'ng katandaan, kabata, appear, diba? Kasi at the end of the day, tatakbo pa rin sila sa amin, uy, baka may tugtugan. Tito Ben, baka pwede naman makitugtug dyan, ganyan. Pero totoo yan. Kasi tayong, we're built differently. Tayong mga millennials eh. Lalo na kayong mga boomers, di ba? Nasa tamang show ba ako? Kaya pala naka-shade siya, no? Hirap eh. Ayan, so, to end the show, to end the episode, ano ang mapapayo nyo sa mga aspiring musicians natin dito sa Baguio? Sa mga nagsisimula, tuloy lang. Kasi malay mo, mabigyan ka ng magandang break, At sa mga kabatch ko pa, meron pa ba? Tuloy lang.
Meron pa ba? Hindi naman kasi ang music kasi as musician, hindi mawawala sa katawan mo yan eh. Kahit magtrabaho ka na, mag-asawa ka na, musician, nasa puso mo pa rin yun. Minsan gigil ka pa rin tumugtog eh. Tutugtog at tutugtog ka pa rin kahit nasa bahay ka nga lang eh. Pwede ka pa rin maging musician. Kung nasa puso yan, tuloy-tuloy lang. Never stop playing music. At di mo patay nga sa karo, di ba? May music pa din, ano? Pero grabe, kasi totoo naman yun eh. Music talaga, kahit hindi ka marunong kumanta, punta ka ng banyo, kakanta. Oo, lahat naman musician eh, kahit hindi nagbabanta. Di ba, bata nga naglalakad, kumakanta, matanda, kumakanta. Oo, ako nga, magaling ako sa video ko eh. Pero isang kanta lang. Aray, nakaka-relate. Oo. Ano lang bakanta mo? Yung, ano na yun, yung wind your body, Ano wiggle yan? your belly. Ano na nga yun? Ano yun? Basta 100 ako dun lagi. 100 lagi. Oo, kasi 7 years ko nang pinapractice yun. Actually, kaya favorite ko yung zombie. Laging 100 din. Oh, di ba? Oh, siya din. yeah. Oh, Pag may go-to song ka eh, 100 lagi yan. So yun, tama. May point si Tito Ben. Wag mong sukuan. Wag niyang susukuan. Actually, anything in life, hindi lang music. Tama yan. So, yun guys. Thank you so much. Again, support the music scene here in Baguio. Anything to plug, Kuya Ben? Ano ba? May event ako ng Friday sa Horn Pub. UP, event ng UP. Naku, tapos na yan pagka ilalabas tong episode na to. Tapos concert for ako sa Sunday, sa Horn Pub pa rin. Businesses. Okay na yung Horn Pub. Bahala na siya sa buhay niya. Basta kumikita. Ayan. At saka hangout na rin. Hangout. Oh, may miss namin yung hangout, guys. Teka nga lang, yung hangout, same ba yun ng hangout sa may Paligarda? Kay Sir Marlon dati yun, wala na. Pero yun, iba. Iba. Okay. Hangout Kalye Uno. Okay. Tambayan namin yun. Support na rin yung ibang bars na tumutulong sa mga fellow musicians. Yun na lang din. Ikaw, madam. Sa akin yung gearbox, sound system and light. So, kung magkakaroon tayo ng viewer from Manila or kahit saan kayo, kahit sa South China Sea pa yan, gusto nyo tumugtog Gearbox. dito, hanapin nyo lang sila, hanapin nyo kami, gawa natin ng paraan, hanap tayo ng spot, and kung walang sound system, dito ako, dito kami. And then, kung wala rin tutugtog, dito rin yung mga banda namin. All in one na yan, basta One-stop shop. be nice, be kind, and peace. Alright, thank you so much guys. Again, follow, subscribe, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, andyan kami lahat for WizPod. And thank you so much. Marami pa tayong episode na i-air, i-upload soon. Thank you. See you. Bye-bye. Thanks! Thank you for watching. Please follow us on Instagram and Facebook and subscribe to our YouTube channel. And see you on the next episode.